Mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang magandang makatahanang Huwebes, ikalabing-7 ng Oktubre, ikalabing-4 ng Rabiul Akhir sa ating lahat. Sa mga tagapakinig sa DXMS Radio Vida 882 kHz at sa mga nanonood ng live stream sa MHSD BARM Facebook page. Narito muli ang programang MHS Delivers na nagbibigay ng impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Juwayriya bin Emran Muhammad, at ito na po ang pang-100 at 71 episode ng ating programa na walang ibang hinihiling kundi magbigay ng tamang impormasyon na magagamit sa pagpapatakbo ng kabuhayan at pamumuhay. Hindi lamang sa rehiyon ng Bangsamoro kundi pati na rin sa ating mga kabalay sa labas ng rehiyon. Para mas lalong mapalaganap ang ating programa, i-like, share at mag-comment sa ating live stream. At pwede rin po kayo mag-subscribe ng ating MHSD BARM YouTube channel kung saan mahanap ang lahat ng nakaraang episodyo ng ating programa. Pati na rin mga episodyo ng ating Marawi office. Muli, Happy National Shelter Month sa ating lahat. Makatahanang buwan ng shelter at human settlements. Maraming aktibidades ang MHSD at in turn ang DSUD, ang ating national counterpart sa buwan na ito, na nagsisimbolong obserbasyon para sa patuloy na serbisyo sa ating mga kabalay na Bangsamoro at Pilipino sa larangan ng shelter at human settlements at development. Ngayong episode na ito, pag-uusapan natin mamaya sa talakayan ng ating training centers for the Bangsamoro Development kasama ang ating Engineer 2. Pareho po silang Engineer 2 ng Planning and Design Division ng Ministry of Human Settlements and Development, si Engineer Amir Bagyari, A. Kadil, at Engineer Borjan T. Gumaga, Kuya Gio at Kuya Borj. Mamaya maririnig po natin ang kanilang boses sa ating talakayan. And without further ado, tayo po ay makikibalita sa mga kaganapan sa MHSD makalipas nitong mga paalala. Nais niyo bang
magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan, lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng Ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, certificate of employment and compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Ika-17 ng Oktubre 2024, ika-14 ng Rabiul Akhir 1446 ng Hijri Calendar. Meron po tayong 3 balita. Una sa kanila, ceremonial awarding ng housing units sa mga benepisyaryo mula sa Barira isinagawa ng MHSD. MHSD pinagpatuloy ang pamamahagi ng emergency shelter kits sa mga pamilyang apektado ng flash flood sa Lanao del Sur. At ang ating pangatlong balita, mga LGUs ng Lanao del Sur na paunlad ang kaalaman at kakayahan ukol sa kanilang real estate regulatory functions sa training na isinagawa ng MHSD. Para sa ating unang balita, ceremonial awarding ng housing units sa mga benepisyaryo mula sa Barira, makahulugang naisagawa ng MHSD. Taus-pusong nagpahayag ng kaligayahan ang 10 sa 50 benepisyaryo mula sa barangay na Balawag, Barira, Maguindanao del Norte matapos nilang matanggap ang symbolic keys ng kanilang bagong bahay sa isinagawang ceremonial turnover of housing units ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM noong ika-10 ng Oktubre 2024. Ang aktibidad ay ginanap sa conference room ng MHSD Regional Office sa loob ng Bangsamoro Government Center, Cotabato City at bahagi pa rin ng pagdiriwang ng National Shelter Month ngayong taon. Sa kabila ng mga hindi inaasahang mga hamon na kinaharap ng ministry sa pagkumpleto ng housing units, nagtagumpay pa rin itong may sagawa ang seremonya para sa proyektong construction of 50-unit resettlement housing with land development na napunduhan sa ilalim ng General Appropriations Act of the Bangsamoro o GAAB 2021. Pinangunahan ni Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara ang pangkat ng MHSD at sa kanyang mensahe ng paggawad, kanyang binigyang diin sa panahon ng gyera. Apektado at nasisira rin ang mga bahay at isa umano ito sa mga dahilan kung bakit umabot na sa mahigit 300,000 ang housing backlog sa BARM.
Ngayon ay tinatamasa na natin ang bunga ng sakripisyo ng mga mujahideen at kami sa MHSD ang magpapatayo ng mga bahay o istruktura na gagawin nyo itong mga tahanan na magiging lugar ng kabutihan ng bawat pamilyang Bangsamoro, wika pa ni Ministro. Samantala, inanunsyo naman ni Director General Esmael W. Ibrahim na may mga darating pang proyekto sa bayan ng Barira at ilan sa mga ito ay mula sa National Housing Authority. At ang ilan naman ay mapupunduhan umano sa ilalim ng Special Development Fund o SDF. Sa kanyang acceptance message, ipinaabot ni Alex D. Sulay na kumatawan kay Abdul Qudus Jimmy P. Balitok, Deputy Minister ng MPOS, ang kanilang pasasalamat bilang local partner at ibinahagi niya ang commitment na tutulong silang mapanatili sa lugar ang kaayusan, pananampalataya at pagkakaunawaan. Halos maiyak naman sa pasasalamat si Hasan B. Balitok, isa sa mga benepisyaryo. Inalala niya ang mga karanasang dulot ng pakikibaka ng kanilang mga magulang para sa kapayapaan sa lugar. May tuturing nating mga bahay ng mga mujahideen ang housing units na inyong ibinigay sapagkat marami sa amin ay mga anak nila na minsan nang nasunugan ng bahay. At ang ilan ay nakapagsabi pa na mamamatay na lang sila, di pa rin kayang magkabahay, kwento ni Balitok. Ang mga lumuhok sa awarding ceremony ay malugod na tinanggap ni MHSD Maguindano Provincial Director Norodin S. Abdullah sa pamamagitan ng kanyang pag-udyok sa mga benepisyaryo na magmahalan at magtulungan. Nagtapos naman ang programa sa mensahe ni Abdul Hamid C. Alawi Jr., Chief ng Housing and Human Settlements Division, kung saan kanyang ipinaalam na ang mga hindi nagtatapos sa awarding ang magiging tungkulin ng MHSD kundi hanggang sa pag-organisa sa mga benepisyaryo na maging Homeowners Association o HOA. Yun po ang ating unang balita sa episodyong ito. Ang susunod ay MHSD pinagpatuloy ang pamamahagi ng emergency shelter kits sa mga pamilyang apektado ng flash flood sa Lanao del Sur. Nagpatuloy ang pamamahagi ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ng emergency shelter kits noong ika-27 hanggang ika-28 ng Setyembre ngayong taon. Sa 225 pamilya sa Lanao del Sur na naapektuhan ng malawakang pagbaha dulot ng Super Typhoon Karina. Sa pakikipagtulungan ng Catholic Relief Services o CRS, pinangasiwaan ng mga kinatawan mula sa MHSD ang pamamahagi ng mga shelter kits na may mga mahalagang gamit para sa bahay sa 118 pamilya sa munisipyo ng Balabagan at 107 sa mga benepisyaryo sa Kapatagan na ang mga bahay ay lubos na nasira ng malawakang pagbaha. Bawat kit ay naglalaman ng plastic tarpaulin na may sukat na 4x6 meters, martilyo, mga pako, 4 na 4 meter na lubid, steel tape, at mga non-food items o mahalagang gamit sa bahay kabilang ang 3 kumot, banig, flashlight, 5 gamit pangkainan, at 1 kaldero sa pagluluto. Pinangunahan ni Salim C. Dimuna, Director 2 for Operations and Management Services, at Benjamin D. Alangka, Provincial Director ng MHSD-LDS, ang MHSD. Kasama ang CRS na masusing nakipag-ugnayan sa local government units, partikular kay Honorable Mayor Jover O. Benito ng Balabagan at Honorable Mayor Raida B. Maglangit ng Kapatagan para sa kani-kanilang munisipyo. Bago ang distribusyon, inisinagawa ng mga pagpupulong upang makipagkoordinasyon sa isa't isa mula noong huling bahagi ng Agosto, na sinundan ng pagpapatunay at pagpaparehistro ng mga benepisyaryo
na ang listahan ay naipost sa publiko 1 linggo bago ang pamamahagi upang matugunan ang mga kaugnay na alalahanin. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga sakuna at krisis bawat dekada na may kaugnay na epekto sa buhay at kabuhayan ng mga biktima. Sa ngalan ng ating ministro na si Attorney Hamid Aminuddin Dibara, nagpapasalamat kami sa kooperasyon ng CRS para sa inisyatiba na muling ibangon ang buhay ng mga apektadong Bangsamoro. Wika ni PD Alangka. At para sa ating huling balita sa araw na ito, mga LGUs ng Lanao del Sur na napaunlad ang kaalaman at kakayahan ukol sa kanilang real estate regulatory functions sa training na isinagawa ng MHSD. Sa patuloy nitong pagsisikap na bigyan ng kakayahan ang mga partners nito upang matiyak ang napapanatiling pag-unlad, ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM sa pamamagitan ng Policy Development, Coordination and Regulation Division, ang PDCRD, sa ilalim ng Technical and Regulatory Services o TRS, ay nagsagawa ng pagsasanay sa devolved real estate regulatory functions para sa mga local government units, mga LGUs ng Lanao del Sur, noong 8 hanggang 9 ng Oktubre ngayong taon sa M. Manor Hotel, Cotabato City. Sumuporta sa MHSD sa panahon ng pagsasanay bilang pagdiriwang ng National Shelter Month ang Department of Human Settlements and Urban Development Region 12. Sa pangunguna ni Jai Hari C. Mantil, Chief ng Housing and Real Estate Development Regulation Division, kasama ang kanyang pangkat ng mga resource speaker. Formal na binuksan ni Suharto S. Wahab, Director 2 para sa TRS, ang pagsasanay sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang pasasalamat sa mga kalahok para sa kanilang aktibong pakikibahagi. Hinimok niya silang ibahagi ang kanilang mga hamon at karanasan na makakatulong umano sa MHSD na matukoy ang mga lugar kung saan maaari silang magbigay ng suporta at interbensyon. Ang 2 araw ng pagsasanay na ito ay parehong napapanahon at may kaugnayan lalo na para sa mga LGU dahil may mahalagang papel sila sa pagbibigay ng mga permit sa pag-unlad at iba pang mga dokumento para sa regulasyon. Hinihikayat namin kayo ng lubos na magkaroon ng Comprehensive Land Use Plan o CLUP, dahil ito ay nagsisilbing pundasyon para sa epektibong pagkontrol sa mga pag-unlad sa loob ng inyong munisipyo, wika ni Director Wahab. Binati naman ni Attorney Janiza M. Makapantar, Chief of the Environment and Land Use and Urban Development Division, ang mga kalahok sa pamamagitan ng pagpupuri sa mga LGU ng Lanao del Sur para sa kanilang aktibong pakikilahok. Binibigyang diin niya na ang MHSD ay nananatiling matatag sa pagbibigay ng suporta, technical na tulong at kinakailangang gabay upang matiyak ang matagumpay na pagpapatupad ng kanilang mga devolved function. Ngayon ay nagmamarka ng isang mahalagang tagumpay sa aming pangako na bigyang kapangyarihan ang mga lokal na pamahalaan sa pagpapalakas ng kanilang kakayahan na pamahalaan ang kanilang sariling mga tungkulin sa paggamit ng lupa. Ang pagsasama ng pagpaplano ng paggamit ng lupa sa lokal na antas ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga pambansang patakaran, kundi pati na rin sa paglikha ng napapanatili, matatag at inclusive na mga komunidad, pahayag ni Chief Makapantar. Samantala, tinanghal ni Landscape Architect Jehan Abdul Karim, Chief ng PDCRD, ang profile ng MHSD at ang mga pangunahing serbisyo nito, na kasamang produksyon ng pabahay, mga serbisyo sa suporta ng komunidad, mga regulasyon sa real estate, technical na tulong sa paggamit ng lupa, at pagsubaybay ng pagsusuri. Pagkatapos ay nagbigay si Chief Mantil ng pangkalahatang ideya ng mga serbisyo at pangunahing tungkulin ng DSUD na kasama ang paggawa ng patakaran, koordinasyon
regulasyon at pagsubaybay sa implementasyon. Ipinaliwanag din niya ang panglimang topiko na nakatuon sa pagsubaybay sa mga subdivision at pang-anim na topiko, Joint Memo Circular No. 01 Series of 2021 na nagdidetalya ng paglikha ng Anti-Illegal Real Estate Practices Interagency Task Force sa pambansa, regional at lokal na antas kasama ang mga mekanismo upang matugunan ang mga illegal na transaksyon sa real estate. Engineer Cone Grace T. Gayapa, Housing and Homesite Regulation Officer 3 ng Permits and Licensing Unit, ay nagpakita ng pangkalahatang ideya ng Executive Order No. 71 na binibigyang diin ang devolution ng mga kapangyarihan ng Housing and Land Use Regulatory Board, ngayon ay DSUD, upang aprubahan ang mga plano ng subdivision sa mga lungsod at munisipalidad. Alinsunod sa RA number 7160 na kilala rin bilang Local Government Code of 1991. Tinlakay din niya ang mga kinakailangan sa permit at lisensya at ipinakita ang oryentasyon sa technical guidelines para sa BP 220 at BP 957 IRRs at Topic 4 ukol sa compliance to balanced housing. Kasunod ng komprehensibong mga presentasyon mula sa DSUD, ang mga kalahok ay hinati sa 2 grupo para sa isang workshop. Ang bawat grupo ay binigyan ng isang sample na locational plan at binigyan ng gawain na suriin at repasuhin ang Preliminary Subdivision and Development Plan, ang PSDP nito, kasama ang mga yugto na kabahagi ng pagproseso at pag-aproba upang matukoy ang anumang kakulangan sa dokumentaryo at mga kinakailangan sa pagsunod. Pagkatapos ng mga deliberasyon ng grupo, ipinakita ng mga kalahok ang kanilang mga natuklasan na tumanggap ng konstruktibong feedback mula sa mga resource speakers sa mga nakitang kakulangan. At ang mga kalahok ay binubuo ng mga Municipal Planning and Development Coordinator at mga ininyero mula sa pamahalaang panlalawigan at mga LGU ng Binidayan, Cagayawan, Walas, Lumbabayabaw, Guadipuso, Buntong, Wao, Marawi City, Balindong, Butig, at ng MHSD Lanao del Sur. Ipinahayag ni Esmael W. Ibrahim, Bangsamoro Director General, ang kanyang pasasalamat sa mga kalahok para sa kanilang aktibong partisipasyon at para sa matagumpay na pagkumpleto ng pagsasanay. Pinuri rin niya ang DSUD para sa patuloy nitong suporta sa MHSD sa pagbibigay ng technical na tulong sa iba't ibang mga stakeholder. Ang pagsasanay na ito ay napakahalaga para sa LGU at umaasa kami na ang kaalaman na nakuha dito ay gagamitin o isasagawa dahil napakahalaga na matuto. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang mas siguro na ang mga kaalaman ay maisasalin sa mga aksyon. Pagbibigay diin ni BDJ Ibrahim. Opisyal namang tinapos ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara ang programa sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa lahat na nag-ambag sa tagumpay ng kaganapan at kanyang pinuri ang mga pagsisikap ng PDCRD. Ibinahagi rin niya kung gaano kaabala ang ministry sa mga pagsisikap nitong ibigay ang pinakamahusay na serbisyo sa mga nasasakupan, lalo na ngayong Oktubre bilang pagdiriwang ng National Shelter Month ngayong taon. At yun po ang ating tatlong balita sa araw na ito para sa payapang pamahay at maunlad na pamumuhay. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Juwayria bint Emran Muhammad, at kami po ay magbabalik para sa segmentong IPH at HSF makalipas nitong mga paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahidin at kanilang pamilya, at indigenous people.
Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at narito po tayo muli sa isa pang segmento ng MHS Discusses. Kasama po natin sa talakayan ang ating dalawang nagtatangginting Engineer 2 ng Planning and Design Division na walang iba kundi si Engineer Borjan T. Gumaga at Engineer, tutulungan mo ako sa pangalan mo, Amir Bagyori Kadil. Kaya Gio lang ang tawag namin sa kanya. So without further ado, para pag-usapan ang topiko natin ngayong araw na ito, Training Centers for the Development of the Bangsamoro. Kumusta muna ang PDD? Kumusta ang Planning and Design Division? Una sa lahat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng ating mga tagapakinig. At magandang umaga. So, kumusta nga ba ang PDD? So, alhamdulillah, so far naman, medyo busy. So, as expected, na medyo busy naman talaga. So, kaya nga namin nasasabi na medyo kasi may mga iba pang extracurricular activities na kumbaga aming ginagampanan tulad ng pag-asikaso sa groundbreaking, sa mga turnover, and yung mga routine inspection natin ginagawa, no? So minsan tayo napupunta sa iba't ibang bahagi ng BARM, tulad halimbawa sa Lanao, sa island provinces, and mostly yung dito sa atin malapit sa Maguindanao NSD. And meron din nga pala tayong field inspection na nagaganap outside BARM, gaya ng sa Davao Region and sa Lanao del Norte. So sa office naman, wala namang problema kasi syempre kumbaga medyo magkakalapit din naman yung edad namin sa ating butihing boss na si Engineer Zainuddin Buisan. So yung bonding naroon pa rin. Tsaka lahat naman kami kumbaga nagtatrabaho naman ng maayos. Kaya kung gusto ninyo rin mag-travel para sa inyong kabuhayan, mag-apply na sa Planning and Design Division. Parang everyday may travel sila na schedule. Okay. Kaya isa rin ito, habang nire-record namin ngayon ang interview na ito, kasi sa mismong araw ng episode na i-air ito, meron na naman kaming travel para sa isa pang kaganapan ng, I believe kasalukuyang nagaganap ngayon, ang groundbreaking ceremony sa Carmen. Sa barangay Kibayaw, Municipality of Kapalawan ng SGA sa North Cotabato sa Carmen po. Wow. So, shoutout sa ating SGA Provincial Office. So, with that is ngayon may idea, may pangkalahatang idea na ang ating mga kabalay na nakikinig at nanonood ng live stream sa ano ang usual na ginagawa ng Planning and Design Division. Pag-usapan natin itong mga training centers na nakailang balita na natin itong nakalipas na episodyo. Ano ba itong mga TDIF na ito? Ano itong tinatawag na TDIF na usually training centers ang nai-implement ng MHSD sa kanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng mga manonood. Our courtesy and respect to our Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara, and also to our DG Ismail W. Ibrahim, Deputy Minister Al Nasiri, and
the directors of the MHSD, and also sa minamahal naming Chief of the Planning and Design Division, Chief Engineer Zainuddin A. Buisan. TDIF is ang TDIF, ang meaning ng TDIF generally, ito yung Transitional Development Impact Fund, which is a part of the contingent fund under the GAAB, or the General Appropriations Act of the Bangsamoro, and of the Bangsamoro na within the transition period, no? Itong TDIF, kinuha ito siya sa contingent fund ng GAAB para specifically ma-implement siya for this transition period. Kakaiba itong TDIF na ito sapagkat meron siyang allotment from the contingent fund ng GAAB, and also yung allotment na yun yung distributed equally sa mga member of parliament natin dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So, galing siya sa mga parliament members? Yes po, apa. So, from CM to parliament members, ngayon sa MHSD, paano napipili ang MHSD para i-implement itong mga TDIF projects na ito? Yun, magandang tanong yan, Bunso. So, paano nga ba napipili ang ating butihing opisina para mag-implement ng mga naturang proyekto? So, sa aking maliit na pagkakalam, napipili ang ating opisina base sa kung ano ang kagustuhan ng ating mga parliament members. Kung nanaisin nila na ang kanilang mga proyekto or yung mga under sa TDIF projects nila, gusto nilang ipa-implement sa atin, maaari yun siya, no? So, kapag gusto rin naman nila sa ibang implementing agencies, gaya ng MBHT, ng MPW, o ng iba pang mga opisina, pwede yun siya, no? So, kapag kapag ang pinili ng ating mga MP, sa atin, tayong mag-implement, mas maganda yun kasi nga, kumbaga sa atin, medyo proven and tested na tayo na marami na tayong na-implement na TDIF projects. Sa katunayan nga, ngayong bago matapos ang buwan ng Oktubre, tayo mag-turn over ng another 2 pang TDIF projects. Happy National Shelter Month. Isang 2-story at saka isang 1-story sa Barangay Kakar sa Cotabato City. Yung isa naman sa Barangay Kalsada sa Sultan Kudarat. Inshallah. So, yun, pahapyaw na yun. May 2 pang training centers na ito-turn over ng MHSD. At nabanggit nyo, marami-rami na rin training centers ang na-implement ng MHSD. Ano nga ba itong mga training centers na ito? At kumusta naman ang status nila? May mga ongoing ba? May mga magsisimula pa lang ba? May mga bago-bago lang ba na award? Ang Ministry of Human Settlements and Development, nag-start yung TDIF project natin for the year 2021. Doon na nag-start yung TDIF project natin. Kasi generally, ang naging proseso kasi ng TDIF is before the start of the fiscal year, halimbawa ngayong 2024, before the 2025, ay magsasubmit tayo ng updated minulis sa CFBM. Bali, yes po. Then ang CFBM naman, sila yung magko-consolidate doon sa minulis na yon, submitted by the different ministries, at sila naman ang magdi-disseminate doon sa mga MPs para pumili doon sa minulis na yon, which is yun yung isa sa factor kung bakit alimbawa yung MHSD is napipili ng mga ibang MP na mag-implement ng kanilang TDIF project. Takam-takam ang menu natin. Opo. Nakadepende po doon sa kanilang gusto nilang implement sa TDIF project nila. Sa katunayan meron tayong minulis, meron tayong 1-story multipurpose training center, meron din tayong 2-story multipurpose training center, at meron din tayong 1-story management and learning center. And also, may additional pa tayo ngayon na sa minulis na multipurpose na covered court at isang makbar, yung Muslim cemetery, mas kilala siya sa Muslim cemetery. At sa katunayan, may mga nagsasabit na rin sa atin ng transmittal letter
na nag-inform sa atin na tayo yung pinili na mag-implement ng kanilang TDIF project following yung minulis na napili nila. During the nasabi natin kanina, nag-start ang MHSD 2021. Sa TDIF 2021 natin, nagkaroon tayo ng 19 training centers. 19? Yes po. 19? Kasali na yung nasa Lupon, Davao Oriental at saka sa West Poblacion, sa Baloy naman yun, sa Lanao del Norte. Sa 19 training center na yon, meron tayong 10 training center na 2-story. Human Development Training Center, at yung natitira na siya, yun yung 1-story training center. Ang status niya? Ang status niya doon sa 19 na yon ay 12 is already completed and turnover na rin sa mga beneficiaries natin. At saka meron siyang overall accomplishment percentage na 91.55% sa TDIF 2021. Pwede natin matanong kumusta yung natitirang 19 minus 12? 777, awa. Yung isa, nabanggit ni Engineer Amir, pag ma-turnover natin yung sa Barangay Calzada, yun na yung pang 13 doon sa TDIF 2021. Halos lahat nung natira, sa 6 na natirang training center, makikita natin doon sa accomplishment report natin na nasa 80% above na siya. 80 to 90%. 80 to 90% above na siya. Disclaimer dito, funded siya sa TDIF 2021. Hindi siya nagsimula mag-construction noong 2021. Hindi po, sapagkat maraming mga pinagdadaanan yung TDIF natin, no? Kasi before kaya ngayon, ang ginagawa, nag-strategize yung CFBM para mapadali yung request natin at yung disbursement natin sa mga TDIF project natin. And also, during the procurement process pa, no, kailangan pa natin yan makonsider. And pre-implementation phase, which is include yung site validation, site identification, yun, kailangan yun makonsider doon sa... Usually sa MP na yan namimili? Actually, may mga pinopropose sila, like meron silang recommendation, pero kailangan natin siya for validation siya, technical validation. Alright. Alhamdulillah, like patapos na yung 2021. We're more than 50% na. Yes po. Pero, so with that, kumusta ang we also have 2022, 2023, and 2024? Yes po. Sa TDIF 2022 naman, meron tayong a total of 12 training center. Then, 2 dyan yung 2-story training center, and 10 dyan yung 1-story training center. Distributed na yan sa BARM region. Actually, sa TDIF 2021, balik tayo sa 2021, meron tayong isang outside BARM, yung sa Lupon. Dalawa. Meron pang... hindi. Sorry. Isa pala is SDF. SDF yun. SDF. Okay. So, meron din tayo mga training centers na outside BARM. Hindi TDIF. Yes po. Under SDF. Under sa SDF ni ating buting minister, si Atty. Hamid Aminuddin Dibara, na ang napili niyang lugar na paglagyan ng kanyang training center, which is under sa SDF niya, SDF 2020, is yung doon nga sa may Barangay West Poblacion sa Lanao del Norte. So, pwede rin tayo gumawa ng training centers hindi under TDIF. Like, depende sa mga fund sources kung pipiliin nilang MHSD para i-implement ang training center na yun. Yes po. Pwede po. Paborito lang tayo sa TDIF. Tama. Training centers. Sa TDIF 2022, 6 doon sa 12 training center ay already completed na rin and turnover na rin po. Nice. So, 100% na ang 2022? Nasa 81.82%. Yes po. Right. Sa 2023 naman, meron tayong a total of 6 training center. At dito, nagkaroon tayo ng outside minulis. Yun yung embankment at opening ng off-road under MP Rasul Ismail. Ayaw pina-implement? Yes po. Under MOA po siya sa Cotabato City, LGU po. Ito yung TDIF 2023. Actually, yung iba dito nag-start na rin. Meron tayo dito isang training center na matatagpuan outside BARM sa Malita, Davao Occidental. Okay. At meron siyang overall accomplishment na 25.94%.
At currently, ito namang TDIF 2024, ito yung currently wini-work out ng Planning and Design Division, which is yung iba dito nasa procurement process na, yung iba naman is nasa planning and programming, which is target is matatapos daw ngayong week, inshallah. Kasi medyo na strategize tayo dito sa TDIF 2024, may mga designs na na-consider, no, binago dito sa 2024. Kung makikita natin yung 2023, 2022, and 2021 is may pagka pareha sa design. Pero dito sa 2024, nag-start tayo talaga from zero. From zero talaga, from architectural and also structural Shoutout sa ating design. provincial directors na nag-voice out ng kanilang perspectives sa ating mga training And centers. shout out na rin sa ating magaling na architect, si A. Pangadil na under kay Architect Samantha. Nabingit na siya sa lahat ng architects namin. Kasi siya yung, kumbaga siya yung nakatoka. Siya yung nakatoka doon sa design na yun. Siya Na bago, nag-conceptualize. which is, yan na nga, yung bagong design niya. And also, na-appreciate din namin yung mga provincial offices, specifically yung mga provincial directors and the engineers. Dahil isa sila sa mga tumulong sa amin dito sa design na ito. Sila ay nagbigay ng mga ideas, like mga concept ng design na ito, like ano ba yung kulang, ano ba yung napapansin natin sa training center natin, na may mga komento yung mga beneficiaries natin, which is alhamdulillah and inshallah na consider dito sa bagong design ng training centers natin. Inshallah. Right, yun 2021 to 2024. Gusto mo magbigay ng parang breakdown ng numbers lang, total projects per year. Kanina yung TDIF 2021, 19 training centers. 19. Yes po. Sa TDIF 2022, 12 training centers. Sa TDIF 2023, 6 training centers plus 2 na embankment project. Then sa 2024 naman is with a total of 9 training center at isang covered court. Apo. Alright. That is a lot. At lahat niyan, kahit na natapos na siya ma-implement, sinusubaybayan pa rin ba natin? Or hands off na tayo after ng award, after ng turnover? Sa pagdating sa training centers, bago natin ito turnover sa mga end user or kay MP mismo, kay Member of the Parliament, kasi minsan siya nang bahala kung kanino niya ipapagamit, kung sa mga markets ba, sa mga school. After ng, bago natin ito-turnover yung naturang project, mini-make sure natin na kumbaga wala na silang magiging problema. So, Kumbaga may warranty. Liability period. Kasi meron naman tayong defect liability period na kumbaga may isang taon pa na kung ano man yung maging problema doon sa site structurally or kung ano man dyan ang problema, kumbaga may pananagutan pa si contractor. So pwede pang ipaayos kay contractor 1 year after ng pag-turnover doon sa project. Okay. Then after that, full-on hands-off na tayo, beneficiaries or MP na. Kasi kumbaga sila na yung mamamahala doon sa project na yun. Then, highlight ko lang yung isang binanggit mo. Yung MP ang nag-decide kung sino ang beneficiaries ng training center. Yes po. Kasama po yan sa transmittal letter nila na isasubmit sa atin, copy furnish po sa MFBM. Then, like kung sino ang nandun sa transmittal letter, hanggang sa huli sila pa rin or posibleng may pagbabago sa beneficiaries along the way? Nakadepende po sa member of the parliament. Halimbawa kasi minsan yung site is hindi siya applicable, yun minsan mabago naman yung beneficiaries or yung pero sa practice natin kadalasan walang nababago. Ano yung na-transmit nila sa atin na letter, yun talaga yung may implement talaga. Which is mostly mga markets o yung mga turil na mga pinag-aaralan ng ating mga nakakabatang mga kapatid. Talagang for development. Yung term na paminsan ginagamit natin, either multipurpose or human or youth, sinong nagalagay ng mga tags na yun? Yung MP or tayo?
Naka-specific yan siya sa doon sa minulis natin. Paano ma-decide kung human development or youth development? Sa purpose. Yan po. Sa purpose po, yes po. So, nasa MP din ko ang mag-decide kung maging human kung ano yung development purpose. siya. Yes po. Pero sa ngayon, ang ginawa natin, parang general term na siya. Naging multi-purpose training center na. Para kahit ano yung pangalan niya, human development man, youth training, general na siya. Yung title mismo ng project. So, kung interesado ang mga kabalay natin na magkaroon ng training center sa lugar nila, let's say kung gusto man nila mag-donate ng lupa or whatever, anong proseso? Usually mag-letter muna sila sa MP para piliin sila, tapos yung MP naman ang mag-communicate sa MHSD? Ganun po. Pag gusto nila ng training center or kailangan talaga doon sa lugar nila, magsasubmit sila ng request sa Member of Parliament. Depende kung sino yung Member of Parliament na napupusuan nila or nandoon mismo sa lugar nila. Depende po. Then also, kapag makita yun ng MP at meron talaga silang purpose doon sa hinihingi nila na proposals, justifiable naman, nakadepende po yun sa Member of Parliament kung i-approve nila or bibigyan nila TDIF. Pero usually naman lahat po ng mga proposals ay yun, dumadaan sa mga MP ay napapagbigyan naman. Opo, lalo na kapag doon sa specific na lugar ay kailangan talaga. Pero pwede nila i-specify sa letter na gusto na MHST ang mag-implement or nasa MP na yun na decision? Nasa MP na rin po yun. Nasa MP na rin po. Opo. Then with that, sa dami ng training centers na ito, sa dami ng hindi training centers na ito, at dagdag pa natin yung lahat ng ibang infrastructure projects natin, land dev, housing, and lahat ng connected na infrastructure na implementation natin, paano ito kinakaya ng Planning and Design Division para i-deliver ito lahat sa hindi ko sabihin konti, more on sa limited number ng tao at kumbaga resources natin sa kasalukuyan? Yun, so magandang umaga ulit. So paano nga ba? Kasi ang big shout out sa ating mga kasamaan, no, sa provincial offices, pinamumuno ng kanilang provincial directors and engineers, pati yung mga staff nila. Kasi kung hindi dahil sa kanila, malamang mahihirapan kami sa aming trabaho. Kasi nga, kung dati-rati, wala tayong mga engineers. Wala tayong engineers sa province, like lalo na sa island. Hirap na hirap tayong puntahan yung mga site kasi nga kailangan pa nating pumunta sa Zamboanga bago tayo makapunta sa Basilan, Sulu or sa Tawi-Tawi. So, nung dumating ang provincial offices, headed by their respective provincial directors, medyo napadali yung trabaho natin kasi nga may mga tao na tayo sa ground na kumbaga hindi na kailangang umuwi pa dito sa Cotabato para lang mapuntahan yung project galing doon. Kasi nga sila mismo ay taga doon sa lugar na yon. Kumbaga doon sila nakatira. So sila na mismo yung magsusupervise. And ang gagawin na lamang nila is may hiningi tayo na monthly report. Pinapasa ito every 25th of the month. So kapag pagdating ng 25th of the month, magsasubmit sila ng report with all the accomplishments and datas na nakalap nila sa kanilang inspection. So doon natin na isusupervise kung talaga ba nga bang umuusad yung project na yun sa kanilang lugar. Including Sulu pa rin ang lahat ng project, ang lahat ng mga reports na natatanggap ninyo? Kasi so far wala pa namang kumbaga pinaka-final na decision about sa Sulu kung ano ang kanilang magiging kahinatnan. So hindi pa naman tayo gumawa ng akbang na kumbaga wag na muna silang isali. So included pa rin sila kasi nga mga Bangsamoro na naman sila. So yun, pagdating sa mga pag-monitoring sa project, kasama rin natin ang Monitoring and Evaluation Division na pinamumunuan naman ni Chief Yasser Mama at ni Rabzan po, ni Engineer Rabzan. So, kumbaga siya yung project engineer ng monitoring. Kasi nga, may mga pagkakataon na
nililibot nila yung project ng kumbaga per province at pinapasama ang ating mga engineer sa PDD, sa planning and design, then yun, malaking tulong yun na mamonitor yung ating mga project kasi mismong mga chief na natin yung bumababa sa site kapag may mga monitoring tayo na kinakandak. So pagka-submit naman sa atin ng provincial offices ng kanilang mga monthly reports, kung ano yung mga findings or yung mga recommendation, kung anong man yung mga problema sa site na pwedeng kumbaga ipaalam sa mga boss para naman yung mga mahirap aksyonan sa baba, baka naman yung mga boss yung may kakayang mag-action kasi nga mas iba pa rin yung kanilang kumbaga presence doon sa naturang project na yun. Ngayon na assigned sa sarili-sarili ng provinces yung mga provincial offices natin, at paano na-decide kung PDD mismo mag-visit ng site? Kasi nga temporarily sa ating planning and design division na under yung implementation section. So sa amin talaga yung monitoring ng pag-monitor sa progress mismo ng project with the help of provincial offices. Okay. Kasi kung wala sila, talagang mahihirapan kami. Kasi minsan pag bababa kami sa site, kapag pupuntahan namin, sila yung sumasalubong sa amin at sumasama mismo sa site. Nice. Okay, then with that, I believe na pag-usapan natin ang talagang parang for the development talaga ng Bangsamoro ang ating mga training centers na ito. At narinig po ninyo, hindi lang sa mismong groundbreaking at sa awarding po present ang MHSD. Buong progreso, buong process ng pag-construct, mismong pag-procure, andun po ang MHSD every step of the way, at ang nag-lead po sa ating infrastructure projects ay ang ating Planning and Design Division. Para sa mga training centers natin, may 2 pang paparating ngayong buwan ng Oktubre. Inshallah. So look forward po sa ating mga balita at keep up to date sa ating MHSD Facebook page para sa mga detalye ng mga proyektong ito. With that, bago po tayo magtapos ng ating talakayan, may panghuling mensahe po ba kayo para sa episode na ito? Para sa ating mga kabalayang nakikinig sa radyo o nanonood ng live stream? Assalamualaikum ulit. Maraming salamat sa lahat ng nanonood at sumusuporta at sa MHSD, Ministry of Human Settlements and Development, and also sa BARM region natin. Alhamdulillah, binigyan tayo ng kapasidad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para makatulong tayo sa mga kapwa natin Bangsamoro. Actually, hindi lang sa Bangsamoro people, dahil nga yun nabanggit natin kanina, na meron din tayong mga proyekto outside BARM, no? Kung makikita natin, no, alhamdulillah, binigyan tayo ng ganitong kapasidad. Kung makikita natin during the inspection, makikita natin yung mga tao kung gaano nila kailangan yung ganito, yung training center. Banggitin ko pa yung isang site, meron pa tayong isang site na hanggang gabi ay nag-aral sila ng Arabic, ng Islam, no? Sa isang site natin. At ito yung inaabangan nila is matapos yung kanilang training center, kasi pag matapos daw yung training center nila, hindi na raw sila makakapag-aral sa gabi. Kasi medyo kulang sila sa facility para doon sa mga bata. Alhamdulillah, pag natapos yung mga training center natin, makakapag-aral yung mga bata, and may development, hindi lang yung development na infrastructure development, kundi yung isa sa purpose ng training center natin, yung development, human development, or the human resources. Sabi nga ng ating butihing Director General, isa sa pinaka-importante is yung human resources. Kasi ito yung isa sa mga pundasyon ng ating nakamit ngayon dahil sa development ng ating mga human resources. Apo. Alhamdulillah, thank you, and tuloy-tuloy po tayo sa pagpaplano, pagdi-design. Since nandito kami sa Planning and Design Division, wag natin mamasamain na baka sabihin natin na 2021 ganito kanin. Marami po mga dapat ma-consider doon sa planning phase ng mga projects natin. Ang importante doon ay nagtatrabaho tayo,
Dahil dito sa MHSD, meron tayong katagang trabaho ko, ibada ko, tama. Kasi pinagkatiwala lang sa atin ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala by the guide also ng ating interim chief minister and leadership ng ating interim chief minister Ahud Balawag Ibrahim. Yes po. Thank you po. Shukran. Kuya Gio, baka may gusto kang i-shoutout, wala? Yun nga, no? Gusto ko lang batiin ng ating mahal na minister sa katauhan po ni Attorney Hamid Aminuddin Dibara at ni Deputy Minister Aldin H. Asiri na syempre binabati rin natin ang ating boss, si Director General the ever coolest DG Ismail W. Ibrahim sa kanilang efforts na mahatid sa ating mga kababayan ang serbisyo na Sorto Wahab at ng ating mga chiefs sa pangunguna po ni Engineer Zainuddin Buisan na talagang hindi sa atin kasi hindi umuubra ang kumbaga porket chief ka na nasa opisina ka lang. Hindi, yung ating mga boss, yung mga ating directors and mismong si Minister and DG bumababa talaga sa site kapag may mga kailangang ayusin, lalo na pag mga site validation or kumbaga yung mga site natin may mga problema. Sila mismo ay bumababa para kausapin at alamin kung ano nga yung problema doon sa site na yun, no? So shoutout ay gusto ko lang batiin din ang ating mga kasamahan sa Planning and Design Division. And dalangin ko na sana ipag-pray pa natin ang ating mga leaders sa Bangsamoro, lalong-lalo na po ang ating mahal na Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim, na sana ay humaba pa ang kanyang buhay sa pagsiservisyo para sa Bangsamoro. You know. Mashallah. At doon na po nagtatapos ang ating MHS Discusses. Bago po tayo magpaalam sa interview segment na ito, narito po ang ating segmentong KKK kung saan inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa. Ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 pesos na load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. And without further ado, ang ating unang tanong ay sa 19 na training centers na implement noong 2021, ano ang nag-iisang proyekto na hindi na pondohan sa TDIF? Saan galing ang pondo na iyon? So, kahit 3 letters lang ang isagot ninyo sa number 1. So, 19 na training centers noong 2021. 18 sa kanila, TDIF. Ano yung funding nung nag-iisang hindi TDIF na training center? Second question, sa ating TDIF 2022 na projects, ilan ang total na training centers na na-implement ng MHSD? So, numbers naman ang sagot dito sa 12. And sa ating 2024 na TDIF projects, 9 sa kanila ay training centers. Ano yung isang hindi training center na na-implement natin sa TDIF 2024? So ulit, yun po ang ating segmentong KKK. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. At dito na po tayo nagpapaalam sa MHS Discusses ng MHS Delivers na episode na ito. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Hajj. MHS Delivers. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace,